Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking kalumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga kasalanan ko'y kinikilala, di nalilimutan, laging naalala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito kasama ng iba pa nating mga kahilingan. At upang tayo maging marapat kahit na papaano lamang, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat ay na ng pagsisilbi at mamangha, di gaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po niyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamaya ng lupaing iyon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kaniyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kaniya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tatawagin yung anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at paniyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay ng anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya. At nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang kuya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit.
Naggalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. At kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit lang dumating ang anak niyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae. Ipinagpatay pa niyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin ang maraming mga kasalanan nung alibughang anak sa talinghaga sa Ebanghelyong ating napakinggan. At ito po ay nagsimula nang hinginan niya ang mana niya mula sa kaniyang ama. Yun naman po talaga ang pinagsisimulan at nagpapalala sa isang kasalanan. Yung ipilit natin sa Diyos ang ating kagustuhan, bagamat ito'y hindi naayon sa kaniyang kalooban. Ang Diyos po kasi ang siyang nakakaalam ng pinaka-makabubuti para sa atin. Kaya't ibibigay niya rin sa atin yung makabubuti para sa atin. Kaya lang, ang nagiging hadlang dito ay kapag pinipilit natin ang gusto natin. Kaya nga minsan ay nasabi ko, ng pinakamasakit o mahirap na pwedeng mangyari sa atin ay ang ipilit natin sa Diyos ang gusto natin. At ito naman na iibigay ng Diyos sa atin. Huwag po tayong magsaya pag ganun. Kabahalan tayo. Sapagkat siguradong tulad ng alibughang anak sa Ebanghelyo ngayon, pag-iisihan natin yun. You might ask, bakit naman kasi binigay pa nung ama yung mana sa anak niya? Gayong alam naman niya o may kutob naman siya siguro na hindi naman ito makatutulong, makasisira pa sa anak niya. Hindi po natin alam, baka matagal na yung pilitan sa pagitan ng ama at ng anak hanggang sa mag-give in na lang yung ama. Kaya nga ang sabi dito, nung anak, ama, ibigay na po niyo sa akin. So malamang na matagal na niya itong hinihiling. Matagal na rin siguro tumatanggi ang ama, pero pinipilit pa rin niya. Kaya ibinigay na rin ng ama sa kanya. Now kung ito i-apply natin sa ating tunay na buhay, tandaan po natin mga kapatid na mayroon tayong kalayaan. At iginagalang po ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. At ang pagmamahal ay gumagalang sa kalayaan. Kaya nga hindi mo po pwedeng ikasal yung napipilitan lang. Dahil ang pagmamahal ay hindi dapat ipinipilit kanino man. Dapat kusang loob yan. Mas lalong ganun ang Diyos sa atin. Bagamat siya ay napakamakapangyarihan that can really demand our obedience and force us to obey. At kahit na siya ang pinaka-deserving ng ating pagmamahal, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa atin, ang kanyang kagustuhan sa atin. Yun po ang sabi dati ni Pope Benedict. Sabi niya, God does not force us to believe in Him. He just draws us to Himself through His truth and goodness. In fact, love respects freedom. Iginagalang ng Diyos na pagmamahal ang ating kalayaan. Kaya lang, dapat tanungin din natin ang ating sarili. Responsable ba ang paggamit natin ng ating kalayaan? Sapagkat ang responsableng paggamit ng kalayaan ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos na nagbigay sa atin ng kalayaang yan. So responsable po ba ang paggamit natin ng ating kalayaan? Ang magandang gauge po dyan ay ang kasalukuyan nating kalalagayan. Lalo pat meron tayong mga seryosong desisyon na nag-lead sa kung ano man ang kalagayan o sitwasyon natin ngayon. Tanungin natin ang ating sarili, masaya po ba tayo? Sa buhay natin, sa negosyo natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa mga kasama natin, sa kaibigan natin, sa kapaligiran natin? Pero magandang may follow-up question, ito nga ba ang gusto ng Diyos sa atin?
Sapagkat po pwedeng sabihin natin masaya tayo sa sitwasyon natin ngayon. Pero kung hindi naman ito ang talagang naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, sabi ko nga, ikabahan din tayo pag ganon. Sapagkat yung alibughang anak sa Ebanghelyo, naging masaya din naman nung una. Diba? Pero dahil hindi ito naaayon sa kalooban ng ama niya, later on, naasadlak din siya sa dusa. Ito'y pinagsihan din niya. Ang mas obvious pong sagot sa tanong ay kung hindi na talaga tayo masaya ngayon sa ating sitwasyon, dala ng ating naging maling desisyon. Halimbawa, alam mo palang makasasama sa iyo, ginawa mo pa. Alam mo palang pwede kang magkasakit, sumigi ka pa rin. Alam mo palang pwedeng masira ang buhay mo, ang negosyo mo, ang karir mo, ang pag-aaral mo, ang samahan ninyo ng mahal mo, ginawa mo pa rin. But in both cases, huwag po sana natin ipagpatuloy ang isang maling desisyon na nagbunga sa atin ng pangit na sitwasyon. Lalo pat binibigyan naman tayo ng pagkakataon na magbago ng ating Panginoon. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang naging hudyat ng pagbabago ng alibughang anak. Nang mapag-isip-isip niya, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. In other words, bakit ba ganito ang tinitiis kong buhay? Mayroong mas magandang buhay na plano para sa akin ang tatay ko. So, kailangan tayong magkaroon ng matinding dissatisfaction sa kung ano yung buhay natin ngayon upang matulungan tayo na magbago ng ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo makapagbabago. We will not be able to live the kind of life God wants us to live kung hindi natin sasabihin at one point in our life, ayoko na ng ganito. I don't want to put up with this anymore. There has to be a better life than this. Than with all these problems, pressures, and fears. At totoo yun. I mean, why be stuck in a very poor quality of life when you know God has better plans for you? Hindi ka naman puno na kung saan ka tinanim, diyan ka na habang buhay. Ikaw ay tao na po pwedeng magbago ng iyong desisyon sa buhay. Kaya muli, tanungin natin ang ating sarili. Mas specific yung questions na, okay naman na ganyan na lang ang buhay mo, na hindi ka na magtatrabaho, na hindi ka na mangangarap, hindi man para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo. Okay na ba na hindi kayo nagkikibuan ng kapatid mo? Ayos na yan sa'yo? Mamamatay na lang ba kayo ng ganyan kayo? Ayos ka na ba ngayon sa trabaho mo? Na ibibigay mo na ba talaga ang best mo? Titiisin mo na lang ba yung dehumanizing na sitwasyon mo? Ayos ka na ba nang kinikimkim mo ang galit sa puso mo? Hindi ka na ba magpapatawad talaga? Hindi ka na ba hihingi ng tawad talaga? Okay ka na ba na masira ang iyong pamilya? Baga may pagkakataon pa na maayos talaga? Ayos na lang ba kayo ng ganyan? Na tamang wala namang awayan sa inyong pamilya pero parang hindi naman kayo nagkakaramdaman. Walang thoughtfulness, walang care, walang concern, parang walang pakialaman. Kung yan na talaga ang gusto ninyo, go! Pero wag niyo pong sisihin ang Panginoon sa pwede niyo maging pangit na sitwasyon o sa mga sitwasyong maganda na pwedeng mawala sa inyo. Because God has better plans for you. Lalo pat kung alam nating mali ang ating naging desisyon. Wag po nating ipilit ang ating gusto kung gusto talaga natin ng pagbabago sa buhay natin. Binibigyan naman again tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Wag po nating sayangin yun. Kasi hindi laging ganon. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samot mo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan, ang sitwasyon. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y sa maglilingkod. Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang Bigit natin ang ating samot mga mata. Panginoon, tulungan mo kong piliin ang mas tahimik, mas fulfilled, mas masayang buhay. Yung buhay na gusto mo para sa akin. Tulungan mo kong huwag panindigan ang mga mali ko ng naging desisyon. Tulungan mo kong maging tama once and for all ang aking desisyon. Kahit na kailangan kong magsakripisyo, kahit na po pwedeng may alisin ako sa buhay ko, kahit na po pwedeng masaktan ako, kesa naman habang buhay akong malugmok sa sitwasyon na ayaw ko, kesa naman mawala ang mas mahalagang blessings mo sa buhay ko, sa pamilya ko. Tulungan mo ko, mayroong magandang mangyayari. Kapag tayo'y nagbago for the better blessings will come. Panghawakan natin yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Kasama sila sa mga magiging pagpapala mo. Maraming nagiging pagpapala ang tunay na pagbabago. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapararan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukal ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa amin yung iniukol upang pagtimpiin kami nito sa pagamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasakit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan
Sa pagkabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Heso Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga piat-tukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang kanapat-kusang paglilingkod upang sa'yo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinag-ahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtas. Mapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Angin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako'y pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nag-alay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng luwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa laki niyong pagtulong. Thank you very much. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig